Hi, kamusta po kayo? So ito nagbabalik ako dahil meron akong natanggap na basher. Isa siya, hindi ko alam kung sino siya. First time ko na nakatanggap ng mga ganitong mas malala na basher na, 'di ba? So, um, hindi ko alam kung may galit ba siya o hindi kasi nga hindi lang isang Pinoy, hindi lang isang Pinoy, Pinay na yata sinabihan ito, mas marami. Parang generalize lahat. Okay, so bago bago ako dito nag-vlog, bago ako bumalik sa vlog, napaghandaan ko na yung sarili ko. Kaya hindi na ako magtaka kung ganito yung mga comment nila. So ito na nga, hindi na ako magpapaligoy. By the way, thank you Red Company 99. Hindi ko lang alam kung may galit ka ba o hindi. Hindi ko alam kung anong buhay or estado na meron ka. So, ito kasi yung message niya. And ipopost ko dito. Basahin natin yung message niya. Sa lahat ng information na napapanood ko sa YouTube, wala ka talagang mapapala sa mga video ng mga babaeng nakapunta sa USA. Isa lang sinasabi nila kaya sila nakapunta sa USA ay dahil sa mga jowa sila, dahil sa may jowa silang USA citizen. Kahit may mukha ng lola na layo na naghahanap pa rin ng afam. Kumbaga, hindi sa sariling sikap, hindi nagpawis, bumukha ka na lang para easy life. Hala, ganun ba yan? Thank you Red Company 99. Hindi ko papatulan yung comment mo, hindi ko ibababa yung level ko sa mga sinasabi mo. Um, Kawawa ka naman, o diba? So, alam mo, hi Red Company 99, meron ka naman napapala. Meron ka naman napapala doon sa napapanood mo na mga vlog ng mga kapwa mong Filipino na nakapag-asawa ng mga foreigner. Hindi lang naman sa USA ang mga Pinoy nakapag-asawa, but ibang country naman. So, yan, meron naman ka napapala kasi nakapag-comment ka. Ah, pero thank you sa mga comment mo dahil doon nabigyan mo ng inspirasyon yung mga vlogger na kung paano nila i-response yung mga comment mo. Ganito kasi, Red Company 99, at sa lahat ng mga manonood nitong vlog, ah, gusto ko na i-share sa inyo at sana maging open-minded yung pag-iisip nyo at saka puso nyo. Una sa lahat, 'di ba? Una sa lahat, hindi po lahat ng mga Pilipina na nakarating sa USA o sa ibang bansa ay pare-pareho yung kwento. Kasi po hindi naman sila hindi naman sila pareha ng mga personality, hindi naman po sila parehang dugo, hindi naman po sila parehang mukha. Iba-iba tayong mga mukha, 'di ba? Ayan, sa mga mga Pilipina, mga Pinoy na nakapag-asawa ng foreigner. Ayan po, ito na-generalize po lahat dahil nakapag-asawa ng mga foreigner. Okay, so madalas may mga maling akala o mga stereotype na kapag ang isang babae o lalaki na nakapunta sa Amerika, siguradong dahil lang ito sa pag-aasawa ng foreigner at para lang daw sa easy life. At pero ang totoo, alam niyo ba ang totoo? Bawat isa po sa amin ay may mga kanya-kanyang pinagdaanan. Yes. Lahat po tayo ng mga Pinoy o hindi man Pinoy, lahat po tayo may pinagdaanan. Alam niyo ba, kahit nga yung mga asawa nilang foreigner, meron din sila yung pinagdaanan. Kasi alam niyo kung bakit na minsan napili nila ng mga Filipino or ang mga Filipino ang napili nila ng pag-asawa kasi doon nila nakikita yung pagmamahal at pagpahalaga sa kanila. Kaya hindi mo sila masisisi na may mga Pinay tayo na nakapag-asawa ng mga foreigner. Kasi uh, God's lead or God's way din naman na nakahanap sila ng naging partner in life nila. Hindi lang doon sa visa at kung ano man yung nakita mo. O, diba? So, nag-sacrifice din yan sila. Nag-sacrifice din yan sila. So,
alam mo yung LDR, di ba? At ang kwento ng buhay na dapat irespeto. So kung anong meron tayo at anong meron ka, so irerespeto natin yung bawat isa. At saka gusto ko rin na sabihin na alam mo, hindi rin po madali yung buhay dito sa ibang bansa. Kahit nga yung mga OFW, kahit hindi rin sila nakapag-asawa ng mga foreigner, nagtatrabaho sila, hindi rin madali yung buhay nila. Kahit nga yung mga nakapag-asawa din ng mga foreigner, hindi din madali yung buhay nila. Hindi yung naghanap sila para doon kasagutan ng para maging easy life sila, hindi. Saka, marami din yung mga oportunidad, pero mas marami ring hamon. Alam mo yun? Kahit nakapag-asawa sila, marami din yung mga pinagdaanan din yung mga yon. At saka, hindi lang yon, marami ding hamon, homesick, at adjustment sa kanilang pagdaanan. At hindi lang ito tungkol sa pera, o visa, or material na bagay kung bakit sila nakapag-asawa ng mga ibang lahi din. Diba? Marami din sa amin, gamitin sa amin, marami din sa amin, nagtatrabaho rin bago sila nakapaghanap ng mga foreign marami din na may trabaho na sila, para may trabaho sila sa Pinas o nagtatrabaho sila sa ibang bansa. So, may sariling pangarap or may sariling pangarap din sila, at saka alam ko pinagpipray din nila yun sa Panginoon, yung lahat na yun. At doon nila nahahanap yung kanilang pag-ibig na hindi nila inasahan sa ganung paraan. Kasi hindi naman mali na kung nakapag-asawa ka ng foreigner. Kasi at saka sa akin na side, hindi ko pinili ang asawa ko dahil lang sa nationality. Totoo po 'yun. Sinawang ka Red Company 99, hindi ko pinili ang asawa ko dahil sa nationality niya. Kundi dahil nakita ko ang tunay niyang ugali, values at respeto sa akin. Kasi alam mo, aanhin mo naman yung kapwa Pinoy na magkakaroon ka ng relasyon sa kapwa mo Pinoy. Pero hindi naman maganda yung karakter niya, hindi ka naman nire-respeto. Diba? So, kasi kung maghanap ka ng partner mo, kapwa mo man Pinoy or foreigner man yon, ang importante talaga na hanapin mo is yung karakter ng isang tao. At saka, hindi rin po tama na i-judge mo agad yung mga kababaihang nakapag-asawa ng mga foreigner. Hindi na lang naman yung mga babae nakapaghanap ng nakapag-asawa ng foreigner. Mayroon din mga lalaki. Ayan. So, dapat respetuhin natin yun. So, marami din mga Pinay o Pinoy ang nakapag-asawa na tunay nilang minamahal. Ayan. So, doon nila nakikita yung kanilang pag-ibig. Diba? Kung hindi nila nakita doon sa kapwa Pinoy nila, at dito nila nakikita, why not? No, diba? At hindi dahil sa pera or shortcut sa buhay. Totoo yun. Kundi dahil gusto nilang bumuo ng pamilya. Diba? Bumuo ng pamilya based sa pagmamahalan at respeto. Yun. So, hindi ka makapag-judge ng mga tao na nakapag-asawa ng mga foreigner. Okay, di ba? Alam mo, kasi ang buhay mag-asawa, saan man yung bansa o ano man yung lahi na pag-asawa mo, ay hindi rin madali. Kahit nga yung mga kapwa Pinoy natin, di ba? Kahit ilang years sila na mag-asawa, hindi pa rin madali, di ba? Most Ilonggo na ako. At saka, hindi ito easy life. Yung paghahanap na maging partner mo, hindi talaga easy life. Ayan. Gaya ng, yun, yung iniisip mo, yung sinasabi mo. At saka, yung paghahanap na magiging partner in life mo, meron din yan mga pagsubok. Sakripisyo at pag-a-adjust ng kanilang harapin araw-araw. Hindi kayo madali. Promise. At isa pa, gusto ko rin na sabihin, Red Company, na kahit nga dito sa Pilipinas, kahit nga sa Pinas, sa atin, maraming tayong mga kababayan doon, maraming tayong mga kapwa Pilipino na naging maginhawa din ng buhay, kahit hindi foreigner ang napangasawa nila. Diba? Meron din na ng mga kapwa Pinoy natin din na
mas bata yung lalaki, mas bata yung babae, tapos yung babae mayaman, yung lalaki mayaman. Parang gano'n lang din yon. Yung ako, yung asawa ko hindi siya mayaman. Simple lang yung asawa ko. Tsaka, ito sabihin ko sa'yo, oo nga, sa atin sa Pinas, no? May mga magaganda din mga buhay, magaganda din yung mayaman din sila. So, may mga tao din naman na pinili nila, may mga tao din naman na mga pinili nila na mag-live-in bago magpakasal o nabuntis muna bago ikasal. So, pero kahit gano'n ang naging desisyon nila sa buhay nila, nirerespeto pa rin natin sila, di ba? Respeto pa rin sila. So, kailangan natin respetuhin yung lahat ng mga desisyon. Ayun, kung talagang papatulan kita, yung sabihin mo na easy life is yung mga nag-live-in, that is also easy life. Yun. So, dahil hindi ko ibababa yung level ko sa'yo, so, yun. Yung sinasabi ko sa'yo, lahat, respetuhin natin kung ano yung mga desisyon ng bawat tao. Ayan. So, at saka isa pa, buhay nila iyon. Di ba po? Buhay nila iyon. Kung nakapag-asawa man sila ng foreigner, yun ang binigay ng Panginoon sa kanila. Kasi doon nila nahanap yung pagmamahal nila. Diba? At wala tayong karapatan na mangusga dahil iyon ang napili nila. Yung kagaya din namin, nakapag-asawa kami. So, wala kayong karapatan din na husgahan kami na yun ang napili namin na napag-asawa. So, at saka hindi naman tamang pamamaraan, 'di ba? Kahit hindi man sa tamang pamamaraan ang nangyari, irerespeto pa rin natin yung kapwa nating Pinoy. At sana ganoon din ang respeto na ipakita natin sa bawat isa. Saan man tayo napunta at ano man yung mga landas na pinili natin sa ating buhay. Ayun po. So, sana po ay mabigyan po ng linaw yung iyong pag-isip. So, yun po, nasagot ko na rin po yung iba mong sinasabi. At saka ito ulit, sa totoo lang, bago ko pa nakilala yung asawa ko, may maayos akong trabaho. May trabaho po ako. May trabaho po ako sa Philippines before, nagtuturo po ako. At saka nagkaroon ng pinalad, no, 'di ba? Nakapunta rin sa ibang bansa, nakapagtrabaho ako sa Thailand. So, ayan, hindi ako naghanap ng foreigner para lang para sa visa o nationality niya. Kasi sabi ko, kung hindi ko nahanap yung aking pagmamahal sa kapwa kong Pinoy, baka makikita ko sa ibang lahi yung pagmamahal nila. Okay, di ba? So, at saka yung sa amin ng asawa ko, hindi rin namin minamadali yung lahat. Kasi actually LDR kami. So, marami din mga sakripisyo at pagod, di ba? Sabi mo wala, hindi nagsakripisyo, hindi pawis. So, marami din kami pinagdaanan ng asawa ko bago kami kinasal. Di ba? Saka hindi rin namin minamadali lahat. At alam mo, pinagdasal namin yun pareha. Kasi ako, una talaga, bago ko namit yung asawa ko, pinagdasal ko pa talaga. At ganun din siya. Pinagdasal niya din na sana makahanap din siya ng maging pangasawa niya. At ayun. At saka ako naniniwala ako na pinagtagpo talaga kami ng Diyos. Hindi para sa easy life. Saka marami din kami pinagdaanan sa buhay, bawat sa aming relasyon. Marami din kami pinagdaanan. Pinagtagpo kami ng Diyos, no, di ba? Niwala ako na pinagtagpo kami ng Diyos, hindi para sa easy life. Ulitin ko po yon, kundi para sa mas meaningful na buhay at relasyon. Alam mo, nung ikwento ko sa iyo, alam mo na yung nag-i-engage ako sa aking asawa, nagkaroon ako ng peace of mind, at saka maganda yung flow ng aming relationship. Kasi nga, may dasal, saka
every time na mag-usap kami, talaga mawawala yung prayers. Saka laging ilalagay yung God, no, at the center sa ating relasyon. Ayun po. So, ang aming pagsasama ay based sa values at prinsipyo. Kasi kung ikaw mag-asawa, kailangan may prinsipyo po yun. At hindi lang sa legal papers or convenience. Kasi matagal din kami, nag-COVID pa yon, pero hinintay namin yung panahon na makapag-asawa kaming ng maayos. At para sa amin, sa asawa ko, kasi ang asawa ko po ay pastor, napaka-conservative. Hindi ko rin inasahan kasi pasalamat ako na yun yung aking napangasawa at saka sobrang bait po niya. Marami akong natutunan din sa kanya. Yun, para sa amin, ang napakahalaga ng marriage sa amin ng mag-asawa, napakahalaga talaga yung marriage para sa amin. At of course, sinunod talaga namin yung kung ano yung itinuro ng Biblia na tungkol dito sa marriage na to. Sabi nga sa Bible, 'di ba? Sabi sa Bible, Ephesians chapter 5 verse 33, however, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. At sa Hebrews chapter 13 verse 4, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. So, sa amin, ng asawa ko, pinili talaga namin magpakasal muna bago magsama. Dahil naniwala kami sa kabanalan ng marriage at sa gabay ng Diyos sa aming relasyon. So, sinunod po namin lahat kung anong nasa Bible. Kasi yun naman talaga dapat, di ba? At pagdating naman sa kabutihan at respeto sa kapwa, napakahalaga rin po nito. Sabi nga ng Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. Kaya kahit nakakabasa ako ng mga negatibong komento, pinipili kong magpatawad at magpakita ng kabaitan. Hindi porket may hindi maganda ang sinabi sa'yo, ay dapat mo na rin gantihan ng masama. Actually, ako minsan talaga, hindi mo talaga din maiwasan na makapagsalita ka din ng masama. Pero minsan, dahil tayo nakakaalam ng mabuti at hindi tama. So, minsan talaga minsan talaga si Satan, ginagamit ka talaga niya na parang tinetest yung sarili mo. So, pag ganyan, gagawin natin is, grabe yung struggle ko din. Kaya, lagi kong pinagpipray na, Lord, bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng, bigyan mo ako ng kaalaman at saka i-guide mo din yung aking pag-iisip at saka puso. Kasi minsan po yung pag-iisip natin, kukonekta po yun sa ating puso. Kung ano yung mga sinasabi natin, ganun din yung sa puso natin. Totoo po yun. Kasi ako naranasan ko po talaga. Kasi ang hirap, lalo na yung nagka-depress ako, ang hirap kontrolin ang pag-iisip at puso. Pero by God's help, naging okay po ako. Grabe ito yung prayers ko at saka prayers ng family ko. Lahat, grabe yung pinagdaanan ko din. Kaya, but I'm thankful. At saka ito, yung bash na to, thank you. Nagpapasalamat ako sa'yo sa mga bash mo. Sana po ay may makukuha ka ng may mapupulot ka na aral. Ayan. Ito pa. Nakakalungkot. Teka lang. Ngayon po, sana ngayon, Red Company 99, sana meron ka nang mapapala dito sa aking video, sa aking sasabihin sa'yo.
nakakalungkot lang na may mga kababayan tayo na imbes na magbigay ng suporta ay mas pinipiling manghusga at pababa ng kapwa. No, nakakahiya nga lang talaga at saka nakakalungkot, promise. At sana matutunan po natin na hindi lahat na nakikita natin sa social media ay buong kwento ng buhay ng isang tao. At saka may mga bagay din na hindi natin alam at hindi natin naranasan kaya mas maganda na pakita tayo ng respeto sa bawat desisyon at kwento ng ating kapwa, mga Pilipino. At para sa lahat ng OFW at mga Pilipinang nakapag-asawa ng mga foreigner, nakapunta sa ibang bansa, kayo ay hindi nag-iisa. We are blessed. Bakit? We are blessed bakit nakarating tayo sa ibang bansa. We are blessed na nagkaroon tayo, nakapagtrabaho tayo sa ibang bansa. We are blessed na rin na nakapag-asawa din tayo ng mabubuting mga asawa, di ba? So, papasalamat natin yun sa Panginoon. At huwag tayong matakot. Huwag tayong magtakot, magsalita at magbahagi ng totoong kwento ng ating buhay. Sana ay magsilbing inspirasyon at paalala ito na hindi natin kailangan ang approval ng ibang tao. Lalo na ng mga hindi nakakaintindi ng pinagdaanan natin. Ang mahalaga, alam natin sa sarili natin na malinis. Diba? Malinis ang ating intention at proud tayo sa mga desisyong ginawa natin para sa sarili at pamilya natin. Sa mga ito para ito sa'yo, Red Company 99. Sa mga patuloy na nanghuhusga, sana po ay magkaroon po kayo ng peace of mind. At maintindihan ninyo na hindi lahat na bagay na nakikita ay makikita sa surface. Surface, S-U-R-F-A-C-E, surface. At respeto lang po sa bawat Pilipino. Lalaki man o babae, saan man sa mundo. Diba po? Sana ay palaging manalo ang kindness at respeto sa bawat isa sa atin. At sabi nga sa Proverbs 11, chapter 17, a man who is kind benefits himself, but a cruel man hurts himself. Kaya piliin po nating maging mabuti at magpatawad. Ako, totoo, honestly, ang hirap po talaga magpatawad ng isang tao, lalo na grabe yung pinagdaanan mo sa isang tao na yon. Ang hirap. Pero alam mo kung bakit? Ipagpasa Diyos mo na lang. Ang hirap talaga, honestly. Ang hirap talaga. Kasi we're not perfect, di ba? We're not perfect. Bandang huli, matutunan nyo din magmapatawad bawat isa. Yun nga lang, it's also a lesson for us, di ba? Isa pa, at para sa iyo, ulit, Red Company 99, kasi hindi kita kilala. Ang masasabi ko lang, magdasal ka po palagi para mabigyan ka ng linaw na pag-iisip at puso. Yun po. Kung ano man ang narinig mo sa vlog ko at bakit ganyan naging reaction mo, wala na akong magagawa doon. At sinagot ko lang din kung ano yung mga issue na itinapon sa akin. So, hindi rin kasi maganda na inuunahan mo ang bawat buhay ng mga may buhay. Diba po? May kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong desisyon. So, hindi mo yan sila mapangunahan. Kasi hindi mo naman yun sila kilala, hindi mo naman yung mababasa isip nila. Ang Panginoon lang talaga nakakaalam ng puso natin at pag-iisip. Yun po. At dahil bawat isa sa atin may sariling pinagdaanan at sariling kwento po. Yun po. Sana matutunan natin na rumispeto at magpakita ng malasakit dahil ang bawat buhay ay malaga at may kanya-kanyang dahilan kung bakit ganoon ang naging landas nila. Yun lang po. Red Company 99, thank you po sa lahat. Thank you po sa message mo. At sana po itong vlog ko na to ay meron na po kayong mapapala. At maraming salamat po sa lahat at sumubaybay at sumuporta sa aking vlog. At God bless everyone. Bye!